Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nungaling si Lynette sa kanyang anak na kung saan masaya daw sila ni Dr. Carlos Binetes. Dito nga ay hindi alam ni Annalyn na talagang sinaktan ni Dr. Carlos Binetes ang kanyang ina isang gabi palaang. Dito na talagang nag-prepare na si Annalyn para pumunta na sa bahay ni Dr. Carlos Binetes at doon natitira. Pero ito ay naramdaman niya na hindi siya komportable at talagang hindi siya welcome doon sa bahay na kung saan iwe-welcome na nga lang siya ni Dr. Carlos ay galit pa sa kanya. Dito na nga talagang ayaw ng kalooban ni Annalyn na doon titira na kung saan hindi naman pwede na iwan niya ang kanyang ina at talagang dito na talaga kinokontrol ni Dr. Carlos Binetes itong si Lynette na kung saan damay na si Annalyn. Sinabi dito ni Dr. Carlos Binetes na pag nagkita sila ni Dr. RJ Tanyag at dapat malaman niya at nakaharap siya. Pati din daw si Annalyn ay talagang sasabihin din daw sa kanya bago ito makipagkita sa ama. Dito na nagtataka si Lynette kung bakit ganon si Dr. Carlos Binetes dahil ang kasalanan lang naman niya ay talagang nabanggit niya ang pangalang RJ Tanyag na hindi niya naman inaasahan. Dito na nga ay talagang nag-udyo kay Lynette na talagang hindi na maganda ang kanyang kapakanan doon na kung saan dito na nagsisimula ang pagsisisi ni Lynette dahil hindi siya nakinig sa kanyang anak na si Annalyn. Lalong-lalo na kilalang-kilala niya si Annalyn kaysa kay Dr. Carlos Binetes. Napakatanga talaga ni Lynette na kung saan talagang willing siyang magpakasal dito kay Dr. Carlos. Ngayon, naranasan niya na talaga kung paano siya tratuhin at manipulahin ni Dr. Carlos Binetes, lalo na ang kanyang anak na si Annalyn kung saan hindi malaya ang kanilang pamumuhay. Dito na ginulo ni Lynette ang kanyang buhay pati ng kanyang anak na kung saan dinamay pa niya si Annalyn. At talagang si Moira ay talagang hindi titigil sa kanyang kabaliwan o masamang ugali. Dito na nga niya nakita ang kanyang mga empleyado na may tinitingnang video na kung saan pinarusahan niya ito at talagang pinalinis pa niya ng kanyang kotse. Dito na nagalit si Dr. Ray Meneses sa kanya na kung saan hindi pwede iyon. Hindi naman ganon ang pagpaparusa sa kanyang mga empleyado kung saan talagang napaka-red flag nitong si Moira. Dito na sila nagtalo dahil sa hindi gusto ni Dr. Ray Meneses ang ginawa sa kanyang mga empleyado kahit na si Moira ang may-ari nito. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Abot kami na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.